Kumusta mga brad? Sa nakalipas nga po na panahon, masasabi talaga natin na ibang-iba na yung panahon. Sabi nga nila walang permanente sa mundo kundi pagbabago. Katulad na lang doon sa human evolution, sabi nga ng mga scientists yung tao daw nagmula sa unggoy. Nandamay pa yung scientist. Kung ikukumpara nga po natin dati, sobrang advance na talaga ng technology ngayon. Halos lahat convenient na. Dati pag may nag-aaway sa kalsada, suntukan talaga. Pero ngayon pag may nag-aaway sa kalsada, nagbibidyuhan na lang sila. O diba? High-tech na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Sa panahon nga po ngayon, talagang sobrang high-tech na. Halos lahat ng bagay, easy access na. Katulad na lamang po sa pagmumotor or sa mga motor. Noong unang panahon nga po, nauuso talaga yung mga motor na 2-stroke, yung mga mausok. Bukod nga po sa paglalagay ng gasolina, nilalagyan din po ito... Bukod nga po sa paglalagay ng gasolina, nilalagyan din po nila ito ng tuti. Malinaw po yun na, yung nilalagay nila tuti, hindi basta tuti. At makalipas nga po ang mahabang panahon, yung 2-stroke ginawa na po nilang 4-stroke. Isang makina na hindi na mausok. Ayon kasi sa pag-aaral, habang tumatagal yung panahon, nagiging polluted yung hangin. Kaya minsan yung kulangot mo, kulay itim. Sa paglabas nga po ng mga makinang 4-stroke, akala ng mga tao wala na silang magiging problema. Kasi nga hindi naman na siya ganun kausok. Kaso pagkalipas nga po ng ilang panahon, sobrang naging mahal naman po yung produktong petrolyo, gasolina, diesel, gas. Kaya yung mga tao, problemado. Ang liit na nga ng sahod sa Pilipinas, ang mamahal pa ng mga bilihin, piste. Kaya nag-isip na naman ng paraan yung mga eksperto. At isa nga po sa mga naisip na ng paraan ay ang paggamit ng battery. Sasakay po sila sa battery. Hindi, joke lang. Syempre, instead na paggamit ng gasolina, gagamit na sila ng battery. Mura na, mabilis pa. Mabilis malubat. Kaya nga po, kung mapapansin niyo ngayon sa mga kalsada, ang daming nagkalat na e-bike. Yung iba itsurang parang bike, yung iba naman itsurang parang motor, yung iba naman itsurang parang tanga. Nasa gitna talaga sila ng kalsada. Tapos wala pang lisensya, pag nakasagi galit pa. Kaunting panahon na nga lang po talagang sasakupin na ng mga e-bike yung mga motor na di makina. Kasi nga sa ngayon sobrang dami na talaga nila. Yung pinaka-common nga po na e-bike or electric vehicle or electric scooter, china-charge na siya or kuryente lang talaga yung nagpapatakbo sa kanya. Pag nalobat, wala na, tulak mo na lang. Or kung mayroong pedal, pipidalan mo na lang. Yun po ang mekanismo ng pinaka-basic na electric bike or electric scooter. Okay. Pero doon nga po sa ginanap na motorcycle show doon sa Milan, Italy, meron pong nilabas na prototype concept yung brand na SYM na talaga namang kakaiba. Sa sobrang kakaiba nga po niya, ibang-iba po siya. Inulit ko lang. At itong prototype nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang SYM PE3. Isa po siyang hybrid electric scooter. Pero hindi po ito yung bastang hybrid lang na iniisip nyo. Ibang-iba po talaga siya. Mamaya papaliwanag ko. Kung titignan mo ngayong itsura niya, futuristic talaga siya. May pagka-aesthetic pa yung dating niya. Kung ikukumpara nga po natin sa ibang electric scooter, siguro wag na lang natin ipagkumpara. Ang gulo ko, diba? So, ganito nga po yun. Itong prototype concept na ito ay meron pong battery. At katulad nga po doon sa ibang electric scooter, china-charge din po siya. Tumatakbo po siya sa pamamagitan ng battery, kagaya ng sa iba. Pero, ito na yung pagkakaiba niya doon sa iba. Sapagkat itong prototype nga po na ito ay mayroon pong makina. What? Yes po, meron siyang battery, meron din po siyang makina. Pero ang motor na ito ay fully battery operated po. Gets nyo ba? Ibig sabihin ang motor na ito ay tumatakbo lamang sa pamamagitan ng kuryente. So kung ganun, bakit pa siya may makina? Tanong ko, sagot ko. So, ang pinaka-purpose nga lang po talaga ng makina niya ay para i-charge yung battery niya. Huh? Yes po, ang pinaka-main purpose nga po ng makina niya ay para i-charge yung battery niya. Sa madaling salita, gumagamit din po ito ng gasolina. Hindi nga. So, yung iba nga po dito baka sasabihin, dumobili pa yung gasto niya. Gastos na sa kuryente, gastos pa sa gasolina. Siguro nga maaaring tama ka. Pero tama na muna. Kasi ang tanong naman dito, worth it ba yung naging mekanismo niya? So, bale ang battery nga po nito kapag sinarge mo siya sa ordinaryo na charger, ang charging time po niya ay umaabot ng 40 minutes. Tapos kapag ginamitan mo naman siya ng fast charger, aabot lamang siya ng 7 minutes. Ganon po siya kabilis. At yung layo naman na kayang abutin ng isang full charge na battery ay umaabot po sa 35 km. Maaari yung iba sasabihin, bitin. Malapit lang. Hindi pwede pang long ride. Bibili sana ako, kaso hindi pwede sa endurance.
Pero dito na nga po magsisimula yung tunay na laban. Sapagkat yung 1 litrong konsumo nga po nito ay kayang umabot sa layong 125 kilometer. Wow! O diba? Mas nagulat ka doon. Kahit ako man din, nagulat din doon. Yung 1 litro nga po niya, ganon kalayo yung kayang abutin, 125 kilometer. O diba? Sobrang worth it talaga. At ang kanyang tangke nga po ay kaya magkarga ng 3 liters fuel tank capacity. So bali kung yung 1 litro nga po ay maabot na ng 125 kilometer, pag tinimes natin siya sa 3, calculator nyo na lang. Ba't nakas yan eh? O diba? Para sa akin sobrang tindi talaga niya. Kasi yung ibang electric scooter pag nalobat hihinto pa tapos mag-aantay pa ng ilang oras bago ma-full charge. Eto hindi na. Tumatakbo kang naka-charge. Kaya doon sa taong naka-imbento nito, magaling kang upal ka. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, automatic full LED na po. At dahil nga po, prototype pa lamang ito, hindi pa talaga final yung mga itsura ng magiging ilaw niya. Mali natin, may babaguhin pa sila dyan. Yung kanyang gauge panel, para nga po itong cellphone na naka-TFT display na nga po. Yung kanyang manibela, naka-naked handlebar. Tapos, naka-bar end naman yung kanyang side mirror. Okay naman, maganda naman. Pambili na lang kulang. Kapag nakatagilid nga po ito, para po siyang box type, pero futuristic. Yung mga gulong nga po nito, 12 inches yung sukat. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at yung sa likuran naman, wala po siyang preno. Kasi nga, prototype pa lang ito. Pero siguro kung magiging final na yan, baka disc brake din yung ilagay sa likuran. So, bali itong prototype nga daw po na ito ay katumbas daw po ng 125cc na motor. Hindi na rin po biro yun. Mabilis na po yun. Kahit sabihin natin na tumatop speed lang siya ng 100, pwede na. Pero syempre pag dinala sa Pilipinas yan, mas bibilis pa yan. Sa ginanap nga po ng motorcycle show doon sa Milan, Italy, isa lamang ito sa mga naging entry nila. Isa ito sa mga in-unveil ni SYM. Pero unlike naman doon sa ibang mga in-unveil nila, ito, hindi pa talaga sigurado. Concept pa lang talaga ito. Kumbaga, mahaba-haba pa talaga yung lalakbay niya para magkatotoo. Pero sa tingin ko naman, doon na rin talaga pupunta yan. At kapag nangyari nga po yun, talagang bibenta to. Ito na rin yung tatapos sa paghahari ng mga electric scooter. So, balik di gasolina pa rin. Pero magandang klaseng di gasolina na siya. Hybrid na. Pero syempre, ang malaking tanong nga po dito ay kung magkano yung magiging presyo. Kasi kung yung mga kilalang electric scooter medyo pricey na, paano na lang kaya yung ganitong klaseng kaganda? Well, kung ano yung magiging presyo nila, wala na din naman tayong magagawa. Gawa na lang tayo ng bata. So bali sa ngayon nga po, wala pa talaga sinasabi si SYM kung kailan talaga yung final production nito. Pero kung sakaling meron na, update ko na lang kayo. So ganito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag dun sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.